Minsan may mga taong susubukan baguhin ang direksyon ng buhay mo. Minsan hindi mo pa namamalayan. Kaya sa video na to, pag-uusapan natin ang mga paraan para manatili kang may hawak sa sarili mong desisyon at para hindi ka madaling maimpluwensyahan ng kahit sino. Number 1, matuto kang tumayo mag-isa. Hindi dahil gusto mong maging malayo sa lahat, kundi dahil ayaw mong mabuhay na nakaasa sa kahit sino. Kapag kaya mong dalhin ang sarili mo, you become harder to control, harder to manipulate, and harder to break. Hindi ito tungkol sa pagiging independent. Ito yung klase ng independence na tahimik. Yung alam mong kahit anong mangyari, may kapasidad kang bumangon. Maraming tao ang nalululong sa dependency kasi mas madali. Mas komportable yung may inaasahan ka, may laging sumasalo, may laging nagdi-decide para sa'yo. Pero kapag nasanay ka sa ganun, hindi mo namamalayan, unti-unti ka nang nagiging puppet ng ibang tao. They start deciding your mood, your choices, your direction in life. At minsan, hindi nila ito ginagawa para tulungan ka. Ginagawa nila ito para makakuha sila ng kapangyarihan sa'yo. Kaya mahalaga ang pagtayo mo mag-isa. It builds quiet confidence. Yung tipo ng confidence na hindi kailangang ipagyabang. Alam mo lang deep inside, kaya ko to. Hindi ako hihintayin ng mundo. Kaya hindi ako pwedeng tumambay sa takot ko. At hindi ibig sabihin na hindi ka na pwedeng humingi ng tulong. Ang ibig sabihin lang, hindi ka mabubuwal kapag wala kang masandalan. You appreciate people, but you don't depend on them for survival. You listen to advice, but you make your own decisions. You love, but you don't surrender your identity. Minsan, ang pag-stand on your own ay hindi loud moment. Hindi laging dramatic. Minsan, simple lang. Pagsasabing, kaya ko. Kahit kinakabahan ka. Pagtapos ng araw, kahit pagod ka. Tapos bukas, gigising ka ulit. At uulitin mo na naman ang ginagawa mo. One small step at a time. That's how strength is built. At tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Kahit natuto kang mag-isa. May Diyos na hindi nangiiwan. Sabi sa awit 73:26, my flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Kahit matuto kang tumayo mag-isa, hindi nangangahulugang wala kang kasama. Ang ibig sabihin lang, hindi ka umaasa sa tao na madaling magbago. Umaasa ka sa Diyos na hindi nagbabago. Kapag natuto kang tumayo mag-isa, doon mo makikita kung gaano ka kalakas. At pag lumakas ka, doon ka hindi na basta-basta makukontrol ng kahit sino. Number 2, huwag kang matakot maiwan. Kasi minsan, yung pag-alis ng ibang tao sa buhay mo, hindi punishment, kundi protection. Madalas iniisip mo na kapag may umalis, may mali sa'yo. Pero hindi. Some people live because their part in your story is done. Some live because God is clearing your path. And some live because kung nanatili sila, mas masasaktan ka pa. Nakakatakot talaga yung ideya na maiwan. Yung parang ikaw na lang, wala kang masasandalan, wala kang kakampi. Pero isipin mo ito, ilang beses ka nang natutong tumayo pagkaraan ang isang mabigat na heartbreak. Ilang beses mo nang napatunayan na mas malakas ka kaysa sa akala mo. Every time na may nawala, may natutunan ka. Every time na may lumayo, may space na nabuksan para sa mas magandang darating. Hindi mo lang agad nakikita, pero slowly, God is rearranging your life for a better version of you. And the truth is, minsan takot kang maiwan kasi sanay ka sa chaos. Sanay ka sa mga taong lumalapit lang kapag may kailangan. Sanay ka sa mga papromise pero hindi naman tumutupad. Kaya pag may nag-walk away, akala mo, loss. Pero hindi lahat ng umaalis ay sayang. Some exits are blessings in disguise. Kapag hindi ka na natatakot maiwan, mas kaya mong magsabi ng no. Mas kaya mong pumili ng peace over pressure. Mas kaya mong maging totoo sa sarili mo. Hindi mo na kailangan magpa-cute, magpa-okay, magpa-please para lang manatili ang isang tao. Because the right people don't need convincing. The right people stay because they see your worth, not because you bend yourself just to keep them. Let God handle the removals because He sees what you can't. Sa Bible nga, sabi ni Jesus sa Juan 13:7, you do not realize now what I am doing, but later you will understand. Hindi mo pag-gets ngayon kung bakit may umaalis, pero balang araw, marirealize mo, buti na lang. So breathe, let go, trust the process.
Hindi ka mawawalan. Nililinis ka lang ng Diyos para makahawa ka ng mas mabigat na blessings sa susunod. Number 3, iwasan mong umasa sa isang tao. Kapag sobra kang umaasa sa isang tao, para kang naglalakad sa tulay na iisang kahoy lang ang sandalan. Isang maling galaw, isang maling ugali nila, isang araw na hindi sila available, bigla kang bibigay. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil inilagay mo sa isang lugar ang emosyon mo, ang lakas mo, at direksyon mo sa buhay. Masarap umasa kapag may taong laging nandyan. Pero ang totoo, kahit gaano sila kabait, hindi nila kayang punan lahat ng pangangailangan mo. People get tired, people get busy, people change. At kapag doon mo inilagay ang stability mo, bawat paggalaw nila, ramdam mo na parang mundo mo ang gumuguho. Pero hindi mo kailangang mabuhay ng ganon. You can learn to stand on your own feet. Kapag kaya mong sumandal sa sarili mo, hindi ka natatakot kapag may umalis, kapag may nagbago, o may hindi sumagot ng chat. You don't panic when someone pulls away, kasi alam mong hindi doon nakatali ang buong identity mo. May sarili kang momentum, may sarili kang purpose, at may sarili kang buhay na hindi nakadepende sa mood o availability ng kahit sino. Lahat naman siguro tayo ay dumaan sa phase na may isang tao tayong inaasahan para maging source ng comfort, validation, lakas, o direksyon. Di ba? Pero ang pinaka-liberating na realization, hindi kailangan kung sino man ang maging anchor mo dahil may mas matibay na foundation kaysa tao. At yun, ang Diyos. Sabi nga si Jeremiah 17:7, "Blessed is the one who trusts in God, whose confidence is in Him." Ibig sabihin, kapag ang tiwala mo ay nasa Diyos, hindi ka nauubos, hindi ka natitinag, hindi ka nabibiyak kahit may umalis, kasi nakaangkla ka sa isang hindi nagbabago. At kapag ganyan ka katatag, mas nagiging healthy ang relationships mo. Hindi ka kumakapit ng sobrang higpit, hindi ka natatakot maiwan, at hindi ka madaling makontrol. You love people freely, but you don't make them your entire world. Kasi ang totoong marunong tumayo mag-isa, hindi siya madaling kontrolin. Number 4, tingnan mo ang actions, hindi lang ang salita. Ang ibig sabihin yan ay huwag kang mabighani sa matatamis na salita, sa promises na parang ang dali ng sabihin, pero ang hirap nilang patunayan. Words are cheap. Kahit sino kayang magsalita. Pero ang kilos, hindi nagsisinungaling. Doon mo makikita kung sincere ba talaga ang tao o ginagamit ka lang. Marami kasing tao ang sobrang galing. Marami kasing tao ang sobrang galing magsabi ng, "I care about you." Pero hindi sila present kapag kailangan mo. Sasabihin nila, "I'll change." Pero paulit-ulit nilang inuulit ang parehong behavior. Iba yung taong maraming sinasabi at iba yung taong tahimik pero consistent. Yung actions nila ang actual na proof ng karakter nila. Think of it this way. Kung may isang tao na paulit-ulit kang sinasaktan, pero lagi namang nagsusorry, minsan mapapaisip ka, siguro this time totoo na. Pero kung after a week, balik na naman sa dati, hindi apology ang kailangan mo. Awareness. Kasi minsan hindi ka kinukontrol ng words nila. Kinukontrol ka ng pag-asa mo na magbabago sila. Kaya mahalagang obserbahan mo ang ginagawa nila. Hindi lang ang sinasabi nila. Actions create patterns, and patterns reveal truth. Hindi mo makikita ang totoong intensyon sa labi, kundi sa lifestyle. Yung effort, yung presence, yung pag-prioritize sa'yo, hindi yan madadala ng speech. You deserve someone na hindi mo kailangang hulaan. Someone whose deeds match their declarations. At tandaan mo rin na kahit sa Bible, paulit-ulit na pinapaalala na ang tunay na pagkatao ng isang tao ay nakikita sa bunga ng kanyang gawain. According to Matthew 7:16, "By their fruit, you will recognize them." Hindi sinabi ng verse na by their words, kundi bunga. Meaning, actions. It's a reminder na kung gusto mo makita kung totoo ang isang tao, tingnan mo kung ano ang inilalabas ng buhay nila. Kaya kung gusto mong hindi ka makontrol, maging mapanuri ka. Don't let flowery words blind you. Let actions speak for themselves. At kung natutunan mo ng pakinggan ang kilos kaysa salita, mas hindi ka madadaya, mas hindi ka mauuto, at mas nagiging malaya ka sa mga taong hindi naman talaga totoo sa'yo. Number 5, mag-ingat sa over-friendly o sobrang mabait. Kapag may taong over-friendly o sobrang mabait, minsan hindi agad halata, pero pwedeng may hinahabol silang kapalit. Hindi ito tungkol sa pagiging suspicious sa lahat, kundi sa pagiging wise.
Kasi may mga taong nagbibigay hindi dahil tunay silang mabait, kundi dahil gusto ka nilang itali sa utang na loob. At kapag nasanay ka na sa kabutihan kuno na bigay nila, doon ka na nila unti-unting makukontrol. Madalas ganito ang pattern. Sa simula, puro good vibes. Lagi kang tinutulungan, lagi kang pinaprioritize, lagi kang tinatawag na best friend, bro, sis, or you deserve the world. Ang sarap pakinggan, to be honest, di ba? Pero after some time, mapapansin mo na hindi na libre ang kabaitan nila. May kasunod na request, may hinihinging loyalty, may pinipilit na desisyon. At kapag tumanggi ka, biglang may guilt trip. Biglang paparamdam na ako na nga tong tumulong, ikaw pa ang may ganang humindi. Ito yung klase ng bait na hindi gift, kundi isang trap. Kaya mahalagang maging observant. Hindi lahat ng sweet, totoo. Hindi lahat ng nagbibigay, sincere. Some people use kindness as currency para makakuha ng influence sa'yo. Kaya huwag kang mahulog agad sa charm, lalo na kung bago mo lang sila nakilala. True kindness is consistent, patient, and not controlling. Hindi ka pipilitin. Hindi nila ipaparamdam na may utang ka at hindi ka gagamitin. At tandaan mo, may mga taong sobrang bait sa lahat, except sa mga taong hindi nila kayang kontrolin. Doon mo makikita ang totoo nilang ugali. Sa Biblia, may paalala tungkol sa ganitong klaseng discernment. Be wise as serpents and innocent as doves. Matthew 10:16. Ibig sabihin, maging mabuti ka pero maging matalino ka rin. Hindi ka dapat inosenteng papasok sa relasyon, sa friendship, o sa kahit anong connection na hindi mo binabantayan ang puso mo. Maging open, pero huwag padalos-dalos. Maging kind, pero huwag maging blind. At pinakamahalaga, kapag may taong nagbibigay ng sobra, itanong mo rin, ito ba ay tunay o may kapalit? Because real kindness doesn't demand control. It gives you freedom, not chains. Number 6, huwag kang mag-share ng lahat tungkol sa buhay mo. Kapag sobra kang nag-open up sa lahat ng tao, para kang nagbibigay ng mapa papunta sa mga kahinaan mo. At hindi lahat ng nakangiti sa'yo ay kakampi mo. Minsan, the more you share, the easier it is for someone to twist your story. Gamitin ang mga sekreto mo laban sa'yo o i-manipulate ang emotions mo para sundin ang gusto nila. Hindi ibig sabihin na kailangan mong maging cold o mysterious. Ibig sabihin lang, piliin mo kung kanino ka nagbubukas. Kasi hindi pare-pareho ang kapasidad ng mga tao na alagaan ang kwento mo. May iba na genuine, pero may iba rin na nag-aabang ng moment para i-weaponize ang information na binigay mo. Importante na may inner circle ka. Yung mga taong proven na. Hindi dahil matagal mo silang kilala, pero dahil nakita mo kung paano kanila pinoprotektahan kahit hindi mo sila pinapakiusapan. Kasi in reality, real trust is earned, not assumed. At syempre, may mga bahagi ng buhay mo na para sa'yo lang talaga. Yung mga pangarap mo, struggles mo, insecurities mo, hindi yan kailangang malaman ng buong mundo. You have the right to keep parts of your life sacred and protected. That's not being secretive, that's being wise. Wisdom is knowing when to speak and when to stay silent. Kaya bago mo i-share ang isang detalye tungkol sa buhay mo, tanungin mo ang sarili mo, kaya ba nilang dalhin to? Or ibabagsak lang nila sa akin? Hindi lahat ng tanong kailangan mong sagutin. Hindi lahat ng tao karapat-dapat sa access sa puso mo. Sabi nga sa Proverbs 13:3, whoever guards his mouth preserves his life. He who opens wide his lips comes to ruin. Ibig sabihin, kapag marunong kang pumili ng sinasabi mo at kanino ka nagsasabi, mas protektado ka. Hindi lang sa ibang tao, kundi pati sa emotional peace mo. Number 7, matuto kang magsabi ng hindi. Maraming tao ang hirap dito, hindi dahil mahina ka, kundi dahil natatakot kang may masaktan, may mawala, o may magbago sa relasyon. Pero isipin mo to, bawat oo na pinilit mo, may kapalit na hindi para sa sarili mo. At sa dulo, ikaw ang nauubos. When you say no, hindi ibig sabihin na masama kang tao. Ibig sabihin lang na inuuna mo ang kapayapaan mo, oras mo, at emotional space mo. At kung may taong hindi makaintindi nito, baka hindi sila talaga para sa ikabubuti mo. Sabi nga nila, if your no ruins the relationship is built on your compliance, not on respect. Madaling maging people pleaser.
Madaling sumunod kahit ayaw mo. Pero tanungin mo ang sarili mo, hanggang kailan mo dadalhin ang bigat na hindi naman sa'yo? Kung gusto mong hindi ka makontrol, kailangan mong matutong pakinggan ang damdamin mo at hindi laging ang expectations ng iba. Sometimes, the most loving thing you can do for others and for yourself is to set a boundary. May mga moments na sasabihin mo ang hindi nang nanginginig pa ang boses mo. Normal yan. Growth yan. Kasi every time you protect your peace, you are training your mind and your heart to value yourself. At unti-unti, mapapansin mo na mas lumalakas ka, mas tumatatag at mas malinaw na kung ano ang deserve mo. At tandaan mo rin, may wisdom sa pagtanggi. Sabi sa Matthew 5:37, let your yes be yes, and your no, no. Ibig sabihin, maging tapat ka sa salita mo. Don't say yes when your heart is screaming no. God honors honesty and integrity. Kaya huwag kang matakot. Hindi ka selfish kapag pumipili ka ng tama para sa sarili mo. You're simply taking back the power na matagal mo nang ibinibigay sa ibang tao. And once you learn to say no, doon mo mararamdaman ang tunay na freedom. Number 8, huwag kang mag-explain ng sobra. Madaling pakinggan, pero mahirap gawin. Lalo na kung sanay ka na maging people pleaser. Minsan kahit tama ka naman, parang automatic na kailangan mong magpaliwanag ng paulit-ulit. As if kailangan mo pang kumbinsihin ng mundo na deserving ka, na valid ang nararamdaman mo, na may karapatan ka. Pero isipin mo to, the more you over-explain, the more you tell people that their approval is more important than your peace. Kapag lagi mong iniisa-isa ang bawat detalye ng desisyon mo, parang pinapahintulutan mo ang ibang tao na i-judge ang value mo. Parang sinasabi mong, please understand me, please don't get mad, please don't misunderstand. Pero sa totoo lang, kahit anong haba ng paliwanag mo, kung ayaw ka talaga nilang intindihin, they won't. Kahit magsalita ka pa ng 5 oras, pipiliin pa rin nila kung ano ang gusto nilang paniwalaan. At tandaan mo, hindi mo kontrolado ang interpretation ng ibang tao. What you can control is your clarity and your attention. Kung malinaw sa'yo na tama ang ginawa mo, kung alam mong hindi ka ng ape, hindi ka ng loko, at wala kang ginawang mali, then that's enough. Hindi mo kailangang i-breakdown ang buong buhay mo para lang tanggapin ka. Because people who truly respect you don't demand endless explanations. They trust your character. Sometimes over-explaining comes from fear. Takot ka na hindi ka magustuhan, takot maiwan, takot masabihang masama kang tao. Pero hindi ganyan ang tingin sa'yo ng Diyos. Hindi kanya nire-require mag-present ng PowerPoint slide para lang patawarin o tanggapin ka. Ang sabi nga sa Proverbs 29:25, fear of man will prove to be a snare, but whoever trusts in God is kept safe. Ibig sabihin, kapag mas inuuna mo ang approval ng tao kaysa sa approval ng Diyos, doon ka natatali. Pero kapag sa Kanya ka tumingin, doon ka lumalaya. So next time na may magtanong ng sobra o may gustong pilitin kang magpaliwanag ng wala namang sense, huminga ka muna. Sagutin mo ng diretso, malinaw, pero hindi sobra. Hindi dahil suplado ka, kundi dahil alam mo na ang value mo hindi nakabase sa kung gaano kahaba ang paliwanag mo. Your worth doesn't need a paragraph. Sometimes one sentence is enough. Number 9, huwag kang mag-guilt trip. Isa sa pinakamabisang paraan para hindi ka makontrol ng iba ay natutunan mong huwag kang mag-guilt trip. Madali tayong mahulog sa pakiramdam na kailangan nating gawin ang lahat para sa ibang tao. I can't say no, baka masaktan siya. Kung hindi ko gagawin to, baka isipin niya mali ako. Pero ang totoo, maraming tao ang gumagamit ng guilt para i-manipulate ka. Ang guilt ay parang invisible chain na kumukontrol sa choices mo nang hindi mo namamalayan. Kaya mahalaga na kilalanin mo kung alin ang responsibility mo at alin ang hindi. Hindi mo kontrolado ang feelings ng ibang tao at hindi mo kailangang dalhin ang lahat ng kanilang emosyon sa sarili mo. Sa English, it's like saying you are responsible for your own actions but not for everyone's reactions. Kapag natutunan mo ito, mas malaya ka sa decisions mo at mas malinaw ang boundaries mo. Ang Biblia mismo ang nagtuturo sa atin tungkol dito. Sa Galatians 1:10, sinasabi, am I now trying to win the approval of human beings or of God? Or am I trying to please people? If I was still trying to please people, I would not be a servant of Christ. Ang punto, hindi mo kailangang gawing priority ang approval ng tao.
kung nakasalalay sa tamang prinsipyo at paniniwala mo. Kapag natutunan mong hindi madaling mag-guilt trip, mas nagiging empowered ka, mas may control ka sa buhay mo, at hindi basta-bastang ma-override ng ibang tao ang choices mo. Tandaan, being kind doesn't mean being manipulated. Pwede kang maging compassionate, pero hindi mo kailangang i-sacrifice ang sarili mo para lang hindi masaktan ng iba. Number 10, pumili ka ng taong papakinggan mo. Isa sa pinakamahalagang hakbang para hindi ka makontrol ng iba ay ang pumili ka ng taong pakikinggan mo. Sa buhay, lahat tayo ay nakakatanggap ng advice o opinion mula sa pamilya, kaibigan, trabaho, o kahit social media. Pero hindi lahat ng sinasabi ng iba ay tama o nakakatulong sa'yo. Kapag walang filter ang bibig ng pinapakinggan mo, madali kang mamanipulate o madistract sa kung ano talaga ang gusto mo sa buhay. Imagine mo to, may kaibigan ka na laging may negative energy, palaging sinasabi na hindi mo kaya. Baka mali yan. Kung palagi mo siyang papakinggan, unti-unti, masisiraan ng loob ang mga desisyon mo. Kahit alam mo sa puso mo na tama ang landas mo. On the other hand, kapag pinili mo na makinig sa taong supportive, wise at may tunay na interes sa kabutihan mo, mas lalakas ang loob mo at mas malinaw ang judgment mo. Hindi ibig sabihin na hindi ka pwedeng makinig sa iba. Pero dapat alam mo kung sino lang ang may kredibilidad at sinseridad. Ang Biblia mismo ang nasasabi sa Proverbs 13:20, "He who walks with the wise grows wise, but a companion of fools suffers harm." Kapag alam mo kung sino ang dapat pakinggan, parang naglalagay ka ng shield sa sarili mo. Hindi lang protection ito, laban ito sa manipulations ng iba. Hindi lang protection ito laban sa manipulations ng iba, kundi guidance din para sa personal growth mo. Kaya bago mo tanggapin ang opinion o payo ng kahit sino, tanungin mo muna ang sarili mo. Nakakatulong ba ito sa akin? Totoo ba ang intention nila? Makakaapekto ba ito sa growth ko? Kapag nasanay ka sa ganitong mindset, mas magiging independent ka sa decision making mo at hindi basta-basta makukontrol ng sino man. Number 11, i-develop mo ang emotional control. Ang emotional control ay hindi ibig sabihin na pinipigilan mo lang ang sarili mo na hindi magalit o umiyak. Ito ay tungkol sa pagkilala sa sarili mo at sa kung paano mo nire-react ang bawat sitwasyon. Imagine mo na parang ikaw ang captain ng barko mo sa gitna ng storm. Kung pabayaan mo lang ang emosyon mo na magdikta, madadala ka ng alon papunta sa lugar na ayaw mo. Pero kapag natutunan mong kontrolin ang emosyon mo, ikaw ang nagde-decide kung saan ka papunta, kahit na mahirap ang waves sa paligid mo. Sa araw-araw, marami tayong experiences na pwede tayong ma-trigger. Isang comment sa social media, isang tao sa trabaho, o kahit simpleng misunderstanding sa pamilya. Kung pababayaan mo lang, ang galit, sama ng loob, o takot ang gagawa ng desisyon para sa'yo. Kaya mahalaga na mag-pause ka bago mag-react. Take a deep breath, mag-reflect, at isipin mo, ano ba talaga ang pinakamainam na response ko? Kapag ginawa mo ito consistently, unti-unti, ang iyong mind, ang iyong isipan, ay mas nagiging discipline at resilient. Isa rin sa pinaka-powerful tools para ma-develop ito ay ang prayer at meditation. Sa Biblia, sinasabi sa Proverbs 16:32, "Whoever is slow to anger is better than the mighty, and he who rules his spirit than he who takes a city." Ang verse na ito ang nagpapaalala sa atin na mas malakas ang taong may kontrol sa sarili kaysa sa kahit sino o kahit anong labanan sa mundo. Hindi rin naman kailangan na sobrang stricto ka sa sarili mo. Ang emotional control ay hindi pagiging robotic. Ito ay pagiging aware sa emotions mo at pinipili mo kung paano gagamitin ang energy na ito. Halimbawa, kapag galit ka, pwede mong i-turn ang energy na yon sa constructive action tulad ng problem solving, exercise, o simpleng journaling. Sa ganitong paraan, hindi ka basta-basta nagpapabagsak ng circumstances o ng ibang tao. Remember, developing emotional control takes time. Parang gym lang ang utak at puso mo. Masasanay at lalakas kapag pinractice mo consistently. Kapag sanay ka na, hindi ka lang basta resilient, nagiging empowered ka rin. At sa bawat sitwasyon, mas malinaw ang choices mo, mas kalmado ang decision making mo, at mas malakas ka sa buhay. Number 12, iwasan ang mga taong laging may utang na loob na hinihingi. Alam mo yon, yung tipo ng tao na kapag tinulungan mo, parang may invisible contract na agad.
Parang bawat kindness mo, may claim silang pwedeng gamitin laban sa'yo. Kapag paulit-ulit itong nangyayari, unti-unti kang nagiging parang puppet sa buhay nila. Hindi mo man namamalayan, nagkakaroon ka ng pressure na gawin ang gusto nila kahit hindi mo naman talaga gusto. Dito mo makikita na ang tunay na friendship o relasyon hindi tungkol sa kung sino ang nakakautang o may dapat bayaran. It's about mutual respect at genuine care. Kapag laging may hinihingi sa'yo, hindi na ito friendship o partnership. Ito ay manipulation na disguised as utang na loob. Kaya mahalagang matutunan mong mag-set ka ng boundaries. Pwede mong sabihin ng maayos, alam mo, natulungan kita kasi gusto ko, hindi para may babayaran ka sa akin. Minsan kailangan mo lang ipaalala sa sarili mo na ang kindness mo ay hindi currency at hindi rin dapat gamitin para kontrolin ka. Ang Bible mismo sa Proverbs 19:17, ang sabi, whoever is generous to the poor lends to the Lord, and He will repay him for his deed. Ibig sabihin, kapag tumulong ka sa tao sa tama at genuine na paraan, God sees it. Hindi para may makautang sa'yo. Ang Diyos mismo ang magbabayad sa kabutihang ginawa mo. Kaya huwag mong hayaang ang ibang tao ang maging collector ng utang na loob mo. Remember, kindness is a gift, not a leverage. Number 13, pangalagaan mo ang self-worth mo. Alam mo, isa sa pinakamalakas na sandata para hindi ka makontrol ng kahit sino ay ang pag-alam at pagpapahalaga sa sarili mo. Kapag alam mo ang value mo, hindi ka basta-basta papayag na i-treat ka na parang wala kang worth. Madalas kasi, yung mga taong gustong kontrolin ka, hahanapin nila yung insecurities mo. Kapag mahina ang self-worth mo, madali ka nilang manipulahin. Parang puppet lang. Kaya mahalagang tandaan, huwag mong ibase ang value mo sa opinyon ng ibang tao. Ang self-worth mo ay hindi dependent sa approval, sa likes, o sa nararamdaman ng iba tungkol sa'yo. Kaya kung minsan, kailangan mo rin sabihin sa sarili mo, I am enough, I am loved, I am capable. Kahit simpleng affirmations lang yan, unti-unti, matututo kang maniwala sa sarili mo. At hindi lang yan, ang self-worth mo ay parang shield. Kung alam mo kung sino ka at kung ano ang deserve mo, mas madaling mapansin kung may taong gustong manloko o magpababa sa'yo. Hindi mo kailangan mag-explain ng sobra. Hindi mo kailangan magpakasakim sa approval ng iba. Kapag matatag ka sa sarili mo, ikaw na ang may control sa buhay mo. Sa Bible, may magandang paalala sa awit 139 verse 14. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. Hindi mo kailangan patunayan sa iba ang halaga mo because God already created you with purpose and value. Ang challenge lang ay paniwalaan mo yan at ipakita sa sarili mo sa bawat desisyon mo. Kaya tandaan, self-worth is not about being perfect. It's about knowing that you deserve respect, love, and freedom. Kapag pinangalagaan mo yan, kahit sino man ang susubok na kontrolin ka, hindi ka nila madadala. Number 14, panindigan mo ang mga desisyon mo. Kapag gumawa ka ng desisyon, natural lang na may mga taong susubok mag-criticize o mag-utos sa'yo. Minsan, baka maramdaman mo na gusto ka nilang kontrolin o baguhin ang iniisip mo. Pero dito pumapasok ang kahalagaan ng standing firm sa choices mo. Hindi ibig sabihin na stubborn ka o close-minded. Ibig sabihin lang, alam mo kung ano ang tama para sa'yo. Tanda kang harapin ang consequences. At hindi lang ito tungkol sa pride. Ito rin ay tungkol sa responsibility. Kapag may desisyon ka na ginawa at panindigan mo ito, natututo ka sa successes mo at failures mo. Hindi ka basta-basta magagalaw ng opinyon ng iba. Hindi ka basta-basta ma-influence ng pressure. Ito rin ay nagbibigay ng respeto mula sa ibang tao. Kapag nakikita nilang may backbone ka, mas re-respetuhin ka nila. Sa Biblia, may magandang paalala sa Proverbs 3:5-6. Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will make your paths straight. Ibig sabihin, kahit panindigan mo ang desisyon mo, huwag kalimutan na humingi ng guidance sa Diyos. Hindi ka nag-iisa sa mga choices mo, at kapag tama ang puso mo, gagabayan ka niya sa tamang direksyon. Remember, life is full of choices every day. Ang skill na panindigan ang mga desisyon mo ay nagbibigay sa iyo ng freedom. Freedom to live your life on your own terms. Freedom to grow. And freedom to be truly yourself.
Huwag mong hayaang i-control ng iba ang future mo. Because at the end of the day, ikaw ang bahala sa sarili mong journey.